At sa gawa ng libreng gamutan sa Kalumpit, lalawigan ng Bulacan para yon sa mga apektado ng baha. At para doon sa mga residente hindi makapunta doon sa gamutan kasi mataas pa ang tubig sa kanilang lugar, mga kapuso, mismong yung magigiting na doktor na ang nagpunta doon sa lugar ng mga nabaha. Nakatutok si Julius Segovia, live mula sa Bulacan. Julius. Mike, dahil siksikan sa mga evacuation center, medical mission ang tinutukan ng mga kinaukulan dito para nang sa gayon na hindi na raw dumami pa ang bilang ng mga residenteng nagkakasakit. Sa covered court ng munisipyo ng Kalumpit, Bulacan, isinagawa ang medical mission. Bit-bit ng mga nanay ang kani-kanilang mga anak na may sakit. Wala pa naman daw kumpirmadong kaso ng leptospirosis. Pero nagbabala ang Provincial Health Office sa mga binahang residente. Kung maiiwasan po natin na lumusong sa baha, kung wala naman po tayong dahilan para lumusong, iwasan na po natin yan. Marami pa raw residenteng hindi nakapunta sa libreng gamutan sa covered court. Hirap kasi silang makatawid sa lampas taong baha. Gamit ang dalawang 6x6 military trucks, sinadya ng Philippine Medical Association at Provincial Health Office ang ilang barangay. Umalis kaming maaliwalas ang panahon, pero sa biyahe, biglang bumuhos ang ulan. Pagdating sa lugar, kinailangan pa naming sumakay ng bangka para matunton ang isolated area ng barangay. Kasama natin yung mga tinaguriang doctors on boat. Sila yung mga doktor na talaga namang sinusuong yung panganib. Marating lang yung mga lugar na hindi naaabutan ng tulong. Gaya na lamang dito sa barangay Maysulaw sa Kalumpit, Bulacan, kung saan abot sa lampas tao ang baha. Gamot. Gamot sa ubo. Ano po ang mga sakit na ano nyo? Lagnat po, ubo. Lagnat, ubo, sipon. Pagpapitipahin mo na lang yan. Hindi po kami nabibigak. Ilang araw kaya o linggo pa yung bubunuin bago umupat? Ako po, buwan po ito, hindi po araw. Tuloy pa rin kami sa pagbibigay ng tulong. Siguro naman, doktor kami, madali na namin gamutin ang aming sarili dahil alam na naman ng mga klaseng gamot na pwede namin inumin. Pero yung mga ibang tao na kailangan talagang abutin, dapat abutin natin. Sa aming pag-iikot, napansin namin ng isang ali na tinatangkang tawirin ang hanggang leeg na baha. Hihingi raw siya ng gamot sa evacuation center para sa kanyang mga apo at asawa. Nakakalungkot nga po, hindi na kami makakilos eh. Tapos po yung nando po kami, hindi kami makakain eh. Ayon sa ilang residente, buwan pa nga abutin bago tuluyang humupa ang baha. Sumasabay pa raw kasi ang high tide. Malaki ang tubig sa hanggang dito, sa amin doon sa baba. Kaya lumipat kami sa babaw ng diki. Kasi yung bahay po namin lubog na rin po eh. Diyan na lang po kami sa daan. Sa bayan naman ng Hagonoy, 20 barangay pang apektado ng matinding pagbaha. Mabagal daw humupa ang tubig sa Hagonoy dahil sa high tide. Mataas na tubig sa Pampanga River at patuloy na pagpapakawala ng tubig sa mga dam. Mike, buong maghapong naging pabago-bago ang panahon sa buong probinsya ng Bulacan. Samantala sa mga oras na ito, maayos naman ang panahon sa bahaging ito ng Hagonoy, Bulacan. Kaya naman umaasa yung mga residente na sana raw magtuloy-tuloy na ang magandang panahon para nang sa gayon medyo mabawasan na yung bilang ng araw na titiisin nila sa baha, Mike. Julius, yung baha na yan nakikita namin, ano ba yan? Nadadagdag, tumataas ba yan? Nananatiling pareho lang? O bumababa naman sana na yung tubig, Julius? Nako Mike, hindi nga bumababa yung tubig eh. Actually, ayon sa PDRRMC, lalo nga tumataas dahil doon sa high tide, pati na doon sa tubig mula nga sa Pampanga River na sinasamahan pa nga ng buhos ng ulan, Mike. Maraming salamat, Julius Segovia.